channel or organ is afflicted, no? So this is where your ability to be able to know the imbalances comes in. Okay? Do not be so focused lang on symptoms. Kasi nga, medyo it's not the right thing to do. No? If you want to have more patients, if you want your patient to keep coming back, don't focus on symptoms. Okay? And also don't rely so much on laboratory tests. Although we encourage naman may mga labs, no? Pero iba kasi yung TCM sa Western. Okay, so what we're actually doing is we integrate both. Now we get the best of both worlds. So I hope everyone is familiar with. Okay, can I ask the people pag meron ba tayong lung issue, ano ba usually itsura ng pasyente? Ano ba yung chief complaint? Okay. Di ba usually pinapakinggan natin, di ba may mga boses nila parang Difficulty breathing, tsaka yeah. yung hingal. Yeah, hingal. And then pag hinawak mo yon, yung yeah. Saka iniuubo, di ba? Inuubo. Yes po. And also, nagbabago yung boses. At saka pag nilamano mo, before wearing your gloves, medyo malamig, no? Medyo malamig yung kamay. Yung iba nga parang okay, yung mga ganon. Okay. So, but by the way, tingnan niyo yung nakalabas na isang muka dyan, no? Ganon. Medyo maputla. Lalo na pag sad ka, pag, may iniisip ka, pag medyo, you know. Then large intestine. Okay, the lung and the large intestine, they're actually connected. So large intestine, we speak of constipation, we also speak of diarrhea, di ba? Depende kung ano yung predominant pattern, no? So pag maraming heat, we expect constipation. Kung medyo mahina naman yung chi ng pasyente, lalo na pag hindi masyadong gumagalaw, no? Nakita mo, ay, oo. Kasi minsan, even if you give, diba, sabi nga nila, if you're constipated, we give a lot of fiber. But there are some patients, kahit bigyan mo na lahat ng fiber sa mundo, soluble or insoluble, wala pa rin. Kasi it's the chi that is affected. Okay? At saka ang large intestine, connected yan sa stomach. If you're very familiar with the six-channel differentiation. No? Okay. Ano po yung pangalan ng channel ng large intestine? Di ba? It's called Han Yang Ming. Yang Ming means great young, yung bright young pala, bright young, sobrang young. Kaya napaka-sensitive niya pag tuyo yung kinakain mo, puro prito, no? And ang kasama niyan would be the stomach channel. So the stomach channel is called the Foot Yang Ming. Okay? Gets na? Okay, kung titingnan nyo pa rin further, konektado po si spleen kay lung. No? Why? Are you familiar? Okay, you should be familiar. Ang lung and the spleen, ito yung tinatawag na tai-yin. No? Malaki ang yin. Greater yin. Ano maibig Yes sabihin po. niya? May tendency mag-form ng phlegm. Okay? Yeah. So the lung is the hand tie-in, no? And then the spleen is the foot tie-in. Okay. So what does that mean? Kaya grabe na yung yin, wag mo nang dagdagan, no? 'Di ba ang nagfo-form ng phlegm is spleen, no? From dampness. And receptacle lang ng phlegm ang lungs. So if you try to recall the basics, no? Di ba the lung it descends the chi, right? And then, but what does the spleen do? Di ba yung spleen, ito yung PNT?
transformation and transportation. Tapos, ano bang ginagawa niya sa chi? Ina-ascend or dinedescend? Kung ang stomach descending, ang spleen ascending, right? You remember that? So, di ba yung food chi, Yes po. once nag-work si spleen, will have to be sent upwards Yes. Mhm. to the lung. So, somehow we can say that all of these four are related. Now, ano ba itsura ng isang taong may spleen chi deficiency? No? Pag sinabi mong spleen chi deficiency, poor appetite, parating nan, wala ka energy, di ba? Yung lang naman, di ba pag malungkot ka, wala kang energy, you don't want to work. Especially when you feel that the world is so much against you, no? So, Relate po. okay. Ay, ayoko na mag-comment kasi baka tingnan ko muna. Okay. I relate much. Oo. So, yun. Kaya minsan pag, okay, di ba pag maraming phlegm, ano ba itsura ng taong may tendency to form phlegm? Di ba yung constitution nila, parang, mahilig sa matatamis, or pwedeng payat na payat, di ba? Parang walang nutrition. Oo. So, tingnan mo na kung saan ka doon. So, extreme. Pag extreme yan, abnormal. Okay. Ang isang taong perfect yung spleen, no, is ang muscles niya toned. At saka ano ba 'to, hindi masyadong nag-iisip, no? So ngayon kung iniisip mo 'yan, and then so masisira din yung lungs mo. Eventually, it will affect this, no? Kasi ang lung, alam naman natin, is interiorly exteriorly related to the large intestine. Stomach is interiorly exteriorly related to spleen. So magkapamilya yang apat, no? Ayun. Next, how would you know if someone comes in with heart issue? Di ba may palpitations? And in my experience, pag may insomnia, consider the heart right away, no? Although, alam naman natin through our studies, hindi lamang puro heart ang iisipin mo, no? And okay, may problema sa speech. Sometimes nag-i-slur. Di ba may mga tao pag nagsalita ang bilis-bilis, hindi mo na maka-catch up, right? Ang kapartner po ni kidney when it comes to six-channel differentiation is the heart, right? Kidney and heart. Fire and water. How? Because, di ba ang heart chi should descend. Kasi pag hindi siya bumababa para painitin si kidney, may problema. 'Di ba? Yung shan mo is restless. Meron kang craving, hindi ka makatulog, meron kang dream disturbed sleep. Yung kidney naman, kakontsaba din ni heart, is supposed to itataas niya yung yin, no? Para medyo hindi uminit masyado si heart. Okay? So, nakikita natin yan sa tongue. And alam naman natin 'pag may edad na, lalo na 'pag may low back pain, may knee pain, so think of the kidneys, right? Hmm. So, ang pangalan po ng heart and kidneys na channel would be what? Shaoyin, no? Shaoyin. That means lesser yin, no? So, ibig sabihin, wag mo nang bawasan pa yung yin. Okay? So, pag nakita mo wala ng coating, pag sinabi mo kasing yin deficiency, wala ng coating. No? Oo. So, the heart and the kidney should be communicating. Otherwise, magkakaroon ka ng heart deficiency with kidney yin tinilang kaagad yung tongue niya. Okay. And then the next one is the small intestine and the bladder. Okay. Yang component ito ba, di ba, ng heart and kidney, right? Alam natin konektado si small intestine kay heart. Pag sumobra yung fire, affected si small intestine. Kasi yang na yan, di ba?
And how do we know if the small intestine is affected? May problema sa pag-iihi. Mag-ihi niya mainit, saka medyo may dysuria, yung mga ganon. Okay? Syempre, kakampi niya si bladder. Yung bladder naman, pati si small intestine, anong tawag sa kanila? Tai yang, greater yang. Kaya masyado silang mainit, kaya prone sila sa pain, prone sila sa Kaya kailangan careful ka sa mga yang energy. Okay? And lastly, we have another group, the pericardium, the Sanjiao. Alam naman natin, connected yan, interiorly, exteriorly. But if you're very familiar with the channel differentiation, the pericardium and the liver, these are called the Jueyin channels, right? So the pericardium is the Han Jueyin or terminal yin. Kapipiranggot na lang yung yin. So that means they are easily agitated. Mabilis mag-yang. Kasi konti, yung sabi mong terminal yin, kaya ang usong-uso ngayon yung liver qi stagnation. Okay? Then Sanjiao and gallbladder, ito yung lesser yang, no? Xiao yang. So we call the Sanjiao as the hand Xiao yang, and the gallbladder is the foot Xiao yang. Xiao yang means lesser yang. Okay? So yun. So ang dami, no? So assessment is very, very important. A very good practitioner will already have known what is the organ or the channel affected or afflicted. Okay? So I'm sure naman you know the difference between the channel and the organ. Okay? Okay. After you've determined which channel or organ is afflicted, you have to determine, is it deficient or excess? Can anybody comment? How do you determine pag excess, pag deficient? Ano ba difference ng dalawa? Anyone? Sir, kanina yung sabi nyo, okay lang po ba? Okay. Sir, kanina yung sabi nyo, di ba, pag halimbawang masyadong mainit, syempre, ano na siya, constipated na siya. So, excess na yung heat sa kanyang katawan. No, Makikita pang. yeah. Pag sinabi mong excess kasi, you also have to consider, okay, hindi lang puro mainit, no? Kasi Yes, like sir. phlegm is also considered an excess. Ano ba yung phlegm? Yin yan, Yeah. yin, Yes, no? sir. So ang ating basis dyan would be, ano? By Ah, looking at the tongue. at the tongue excess, halimbawa, yung ano niya, yung white. Malaki. 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 Tapos Yes. hindi mo akalain, paano nagkasya yung Mabigat. ay, parang nakaka-relate siya kaagad. Hindi ako Okay. mabigat. Ano Ay, pa ba? deficient. Ano pa ba yung excess? Pag excess kasi, tingnan mo muna yung age ng pasyente, no? Okay. Usually pag medyo bata-bata pa, excess yan. Aha, aha. Oo, pag Excess yung factor medyo na maedad deficient. na, lalo mga past 67, parang deficient. Ano But na, you need to deficient pa, sir. confirm. Yeah. And then Deficient. yung pulse kasi, don't make that as the basis of your diagnosis because it is done now. Malay mo, natatakot sa mukha mo, na siyempre mabibilis yung, saka parang natatakot, medyo, di ba, Maganda kaya kami. ang basis mo talaga is yung tongue. But Mhm. again, paano mo malalaman na hindi natakot sa iyo yung pasyente? Kailangan may ginawa ka na tama, no? Mhm. So yun po yun. Pag deficient, if you Mahina. remember, okay, ganito lang po yan. Are you familiar with the 4 principles of 8 ba yun? Yeah, 8. Yung first you have to determine ano ba yung pasyente ko, yin or yang. Yin or yang, hot Yan. or cold. Okay. Na-determine mo na pag yin or yang. Okay, itsura Yin. ni Mableti, ano ba yan? Yin Yin, or yin. yang? Hindi Deficient. lang yin. Actually, yang siya. Ang yang kasi medyo agitated, madaling mga ganong itsura. No? Ay, di pa Yung ako yin nagalit medyo kayo. malapad, medyo relaxed. Okay? Relax Next, ako ngayon. i-determine mo ba, ano ba ang pasyente, hot or cold? Hmm? Okay. Cold.
Depende kung ano yung kinakain niya, anong gusto niya. Ano ba gustong inumin niyo, mainit o malamig? So if the patient prefers cold drinks, hot yan. No? Hmm. Next, you have to determine if the problem is exterior or interior. Interior. Yes, through the Interior. pulse. Okay, ang pag-exterior, ano ba to? Madali mong mapalpate yung pulse. Okay? Superficial. You should be able to feel Pag medyo ang hirap hanapin ng pulse, most likely interior yan. Deep. And deficiency or excess through the pulse, pag nakakalma mo na yung pasyente, alam mo na hindi pala sa mukha mo natatakot yung pasyente. Pag Babayaran to. pag strong, matapang, hindi mabilis, kasi, ano ba, how would I describe it? I-feel nyo din pulso nyo. O, yung pulso ni kasi medyo stress na naman. Pag stress ka, matapang yung pulse mo. Forceful, strong. Pag deficient, forceless, weak. Walang kalatoy-latoy. So, ibig sabihin, pag okay yung ginawa mo, magbabago yung pulso. Because what we want to achieve is harmony. Okay? Balance. Don't Paano worry. pag lumakas? Pag after acupuncture? Pag lumakas, ibig sabihin, ang dami-dami mong needles ginamit na stimulate tuloy. Okay, this is one thing that you should always remember. Pag medyo maedad na yung pasyente mo, tapos ang payat-payat pa, huwag ka gumamit ng maraming needles. No? Konti lang. At saka, huwag matagal. Minsan, 1 oras na yung needle naka-stay, no? So, yung, yeah. Ano mo, ibagay mo rin kasi hindi na nila kaya. Deficient na nga lalo mo pang gawing Kasi pag ang deficient naging excess, abnormal yan. Dapat nandun tayo sa gitna. Okay? Any questions before we proceed? So that was step 2. Is it deficiency or excess? Okay? Okay, yung maraming plemas, excess yan. Oo. Pag nakita mo yung tongue walang coating, deficiency yan. Pero pag nagpula yung tongue kahit walang coating, okay? So, it's a combination of excess and deficiency. Kasi heat na yun. May heat na siya. Yeah. Most of the cases that you will see in the clinic are a combination. But again, pag nakita mo na ang putla-putla, no? Pag maputla yung muka, kahit hindi naka-makeup, kahit hindi naka-foundation. Ano yun? Ang tao, yung mukha mapula, so excess yan. Excess. Okay, what shall we do? Let's say, pag deficient yung pasyente, anong gagawin mo? I-tonify mo yung mother, based on the Shang cycle, di ba? Yung generating cycle. I-sedate mo yung controller. Ibig sabihin, i-sedate mo yung grandmother. Very good. Why? Kasi nga, for example, nakita mo, ano ba to? Ang lamig-lamig ng kamay tapos parang pinapawisan, mahina ang lung chi, no? Tapos yung boses hindi mailabas. Okay. So, sino ba yung mother ni Lang? Ano bang element si Lang? Metal. Di ba? Earth. So, si Earth. So, pwede mo ding sabihin, yung mother ni Lang is spleen. So, pag yin din. Hindi pwedeng ang mother niya naging yang. Siyempre, okay? So, Earth, spleen. Diba? Tonify si mother. Okay. Sino ba si controller? Sino grandmother ni Lang? Si Heart. Yes, very good. So, si Heart or si Fire, isisedate mo. Sedate the grandmother. Kinokontrol na nga ni di ba? Di ba si Fire, kinokontrol niya si Metal. Kung malakas masyado yung Fire, matutunaw si Metal. So, isidate mo siya. Okay, pag excess naman, this is the other scenario, isisidate mo yung Sun. O punta tayo kay Lang.
Ang silang excess, ang daming plemas, ubo ng ubo, mataas yung fever. So, sino ba yung son ni Lang? Saan nilang si kidney, Si Kidney. Okay? Or si Water. si water. Okay? Sino yung controller? Si So, spleen. oo. So, ito tonify mo si controller. No, sino ang controller ni Lang? Control nilang si heart. Si Heart. Bubuhayin mo, Mhm. no? To tonify mo siya. Mhm. Okay, punta tayo sa next. Mhm. Okay, para hindi kayo malito, okay. Punta muna tayo sa deficiency. Okay. Mamaya i-assess nyo po ano yung ano ni Ma'am Letty, ha? Okay. There are 4 steps. Number 1, tonify the mother point on the afflicted channel. So ang example natin is lung, right? Di ba last Kasi week, ilalagay na to sa ano sa e-commerce platform. okay. Di ba last Saturday, we discussed that meron tayong mga elements din sa channel. Yes po. Okay. So, pag sinabi mong mother point, okay, ang afflicted channel, silang, malamig yung kamay, ganon, inuubo. So, hahanapin mo ngayon, sino ang mother point? So, sino ba ang mother ng metal? Earth. Mother na. So, hanapin mo ngayon yung earth point sa lung channel. Do you follow? Mhm. Okay. Hanapin mo yung earth. Tabular. Earth point. Yung third point, no? Earth point. Tapos, ano gagawin mo sa horary point ng mother channel? Air. Yan na. So, inahanap mo na, 'di ba si mother ni metal is earth, no? Earth. Okay. Ngayon, sino ba ang mother channel ni lung channel? Mother channel nilang. Si ano, Earth channel. Earth. Earth channel si spleen. spleen. Si spleen channel. Now, sa spleen channel, hanapin mo rin yung earth point. So, spleen. Tabular yun, Doc, no? Oo. Naka-table. Dito, oh. O, sige, punta tayo. Nandito yung table. Yan. Tingnan mo ha. Memorize nyo talaga. Lang 11, lang 10, lang 9, lang 8, lang 5. Okay? Yan yung, Di ba? yan yung sa ano, no? 6-channel differentiation. Yung pinag-uusapan natin. Iba pa yun dun sa horary. This is the 5 shoe points. Remember, we-discuss natin to last time. Ang 5 shoe points, meron din silang corresponding element. Yes po. Di ba? Itong lang 11 nasa dulo ng daliri, ng thumb, right? Yes So, po. yan yung wood. So, di ba, ang 5 shoe points, ito yung points from the fingers up to the elbow. Yes po. Okay, ngayon, sino yung earth point? Okay, to tonify mo yung mother nilang channel on the afflicted channel. So, hanapin natin si earth point. So, si Lang earth 9. point natin is lang 9. Lang 9. Okay, and then, ito Yan tonify. yung Yes. Ang next mong gagawin, tonify mo puro mother. No? Okay. Okay. Sino ba yung mother channel ni lung? Mother. lang na. Si spleen. Mother. Oo. Spleen. Spleen Okay. So, sino ang earth point ng spleen? Earth Earth point. point ng spleen tree. Yes. Spleen 3. Spleen So, i-tonify mo si lung 9, tonify mo rin si spleen 3. Tree. Now you know. Dalawa. Okay. 9 and course. 3 sa Earth. Sa stream Oo. points. Di bale.
ito tonify mo yung mga yung mother niya sa sarili ng channel, saka yung mother niya sa kabilang bakod. Ay, sorry. Sa ano pala, oh my God, naka-record pala. Line and spleen. Okay? So you go So, to the spleen, that is called the horary point. So para bang double impact. Ano ba tawag? double mother. Yeah, ay, ano ba double Double mother? mother. Kasi Yung double mother. Di ba parang parang nanay, ano, nanay sa horary. babae nanay na sa siya. ano. Babae na siya. Yun na nga Yung yung sir, babae na dalawang isa. nanay eh. Mother na mother siya. Mother, kaya nga dalawang nanay. Oh, okay. Sa Okay. horary at Nanay saka pala. sa Yung ano isa sa friend. Oh, may ganun na lang. Yung Sige, nag-alaga, sir. para pumasok. Sir, yung Okay. nag-foster mother, di ba yung isa? Yeah. Okay. Yung 1 and 2, yan yung Shang, yung generating cycle. Sabi nung Chinese na nakausap ko, ang pronunciation pala ng Sheng is Shang. Ewan ko kung mag-agree si Shang. Oh, yeah. Shang. Ewan ko. Basta. Okay, ito naman, anong gagawin natin sa co-cycle? Yung KE, yung ke? Pala yan, co-cycle. Okay. Grandmother. Si Si grandmother. Di ba si grandmother, kinokontrol niya yung apo? Yung son. No. Grandson. Hindi na siya grandson, son, kasi grandson. apo na siya. Grandson. Oh, grandson. Okay. The grandson in question here is Lang, right? Mhm. So yung grandmother, sabi nyo kanina, is heart. But sa sarili niyang channel sa Lang, meron din tayong grandmother element. Grandmother element. Yes. So hanapin mo ngayon yung fire point. Lang 10. Yes. Wow. Very good. galing. Masakit yun ah. Oh. Fire point. At saka, yung controlling naman. Sino ba yung controlling channel? Sa heart mismo, which is the grandmother channel, hanapin mo yung fire point. Heartache. Masasakit no? heartache. Yeah. Okay? Eh di alam na yan, 6 na. Di, 4 lang. 4 nga lang na po, Miss Letty. 2 sa mother, 2 sa grandma. Grandmother. Okay. So, punta naman tayo sa excess. Anong gagawin natin sa excess? Sedate the sun. Sedate. Date the sun point sa afflicted channel. Kailangan soloin lang 5. Ito. Sino ba yung anak ni Lang? Lang 5, sir. Ay, wow. The water point. So, ang sabihin natin, si sun point is actually the water point of the lung channel. Water point is lang 5. Tama, sir? Yes, tama. Wow. Wow. Isipin mo ha, di ba maganda ito para sa ubo-ubo, tapos ang daming plemas, hindi mailabas. Yan, ang 5. Sa C. Pati yung ubo, tingnan mo rin, may ubo na mahina, may ubo na parang gusto mo nang pugutan ng ulo, di ba? Dry. Makahol. Excess yun. Aha. Oo. Pati boses, pakinggan mo rin. Kung yung boses niya, ang lakas-lakas, excess yan. Oo. Pag masyadong, hindi mo na mahina. Deficient yan. Deficient yan. Okay, anong gagawin natin? Okay. Punta naman tayo doon sa kanyang anak. No? Yung anak niya, sino ba? Yeah. Possible may excess, may deficient at the same time. Eh di ba, 8 yung... Ay, no. Mag-decide ka lang. Yeah, that's a good one. Di ba sinabi ko kanina, pwedeng excess, pwedeng deficient. I-tonify mo muna. Tonify mo muna. Kasi pag sinidate mo, yun, automatic na yun. Pag tinonify mo, diba? Like example, may yin deficiency. Tapos mapula yung yin deficiency kasi walang coating, no? Sabihin na natin lang yin deficiency. Tapos, bakit ba pumula? Kasi kulang sa yin. Kulang sa yin, so excess heat na siya. So, syempre heat is excess. Ngayon, anong gagawin mo? Babawasan mo yung heat o
palalakasin mo yung yin. Ino-nourish mo Palakas, yung yin. palakasin mo na yung yin. Yes. Kasi kahit bawasan mo yung heat, andun pa rin yung yin deficiency. Kasi Mhm, pag mhm. pinalakas mo yung yin, ni-nourish mo yung yin, hindi na magkakaroon ng heat. Correct. Yes. Okay, now we're good. Okay, sino ba yung horary point? Okay, ang sun nilang is Ang sun lang is sa water. no, Kidney. kidney. Kidney Sino 10. yung horary point ng kidney channel? Di yung Kidney water 10. point. Water Sino point. po yun? Kidney 10 po. Yes, kidney 10. Kidney 10 ang water point dito sa Yeah. Horary tawag din ng Okay. horary Tapos anong tawag. gagawin mo sa kay grandma? Basta grandma, pinag-uusapan, close cycle yan. Yung controlling. Oh, same yung kanina, sir. Silang 10 and heart 8 pa rin. Hindi, wait lang. No. At, Sa okay, ano wait. po? Sa grandmother. Sino grandmother ni Nila. lang? Di ba Heart. si Heart? Heart 8. Okay. Sa Lang channel, meron tayong tinatawag na fire point. Yes po. Yeah. So, sino yung fire point ng Lang channel? Lang Lang 10. Lang 10. Yeah, Lang 10. Isi-sedate. Apo. Ano? Hindi mo pala, I-ano siya? Siya yung tonify. Palalakasin. 25 to 25. Kasi, gusto mong pigilan. Kasi ang lakas-lakas nga ni di ba? Isan. Yes nga siya. Okay. Tapos, sa controlling channel, sino yung controlling channel? Si Heart. Hanapin mo yung horary. So, pag sinabi mong horary, fire point ng Heart channel. So, sino ang fire point ng Heart channel? Heart 8. Heart 8. Easy, right? Apo. Oh. Paano mo tinotonify si heart 8 sa silang 10? Masakit yun eh. Una-una, paano mo ba? Okay. Pwede ka mag-acupressure, no? Acupressure na lang. Oo. Pero usually, masakit talaga pag sa tip. Acupressure na lang. Kumuha ka yung probe na mo, maganda yung feeling niya. Aha. Or sir, yung pwede yung mayroong maliit lamang na needle. O pwede ba Yes. press Yeah, lang doon? yung sudok ba? Ayun, ano yan? Yung maliliit lang siya na po pwede mong i-patch. Yes. Parang Yeah. patch needle. Pressure na lang. Yung sakit. Okay, Oo, punta naman tayo sa young channels. Sa young channels, tingnan nyo ganito, ha? O yan. Oo. So, small. iba sa young, nag-uumpisa sa metal. Yes Ha? po. Okay. Ito yung deficiency conditions. Memorizing nyo na lang yan. So, Sir, memorize talaga. sige, kunyari nagtitingin ka ng message mo sa cellphone. Ay nako, I tell you, this is so good, so effective. Pero syempre, dagdagan mo pa ng ibang points. Pero ito pala ang ganda no matter what their problem is. Tapos i-check mo yung pulse nila, nag-iiba as in. No? So, for excess conditions, this is what we do. Punta naman tayo sa example. Okay. Heart deficiency naman. Nagpa-palpitation, tapos yung mukha, di ba, ang putla-putla. Maputla din yung dila, di ba? Tapos yung tip, parang pababa. Oo. Okay, so, first, step 1. Which organ or channel is afflicted? So, alam na natin, heart. No? Alam nyo, pag may palpitations yan, heart talaga yan. Ano ba palpitations? Nararamdaman niya na naririnig yung pulso niya, yung tibok ng puso niya, whether it is fast or slow. Okay? So, especially when you lie down, you're not supposed to hear your heartbeat. Okay? So, yun. Siyempre, titingnan mo yung tongue. Pag maputla yung tongue, tapos ang liit-liit pa, ang nipis-nipis, that's probably deficiency. Deficient yun. And then feel mo yung pulse, lalo na sa heart pulse, ay nako, parang walang kalatoy-latoy.
Walang sipa, no? So, of course, deficient. So, step 2 natin. Anong gagawin? Pag deficient, Tonify the mother. tonify the mother, sedate the Sedate the controller. controller. Yeah. So, anong nangyari ngayon? Ito tonify si Wood. Okay. Sino yung mother point ng afflicted channel? Heart. Afflicted channel is heart. So you look for the mother of the mother of heart, it is liver or wood, no? So hanapin mo yung wood point ng heart channel, which is, ito masakit din to, 'di ba, heart 9, no? Oh. I-ano mo na lang, i-press mo na lang. And then, or pwede mong i-moxa, no? Kung masyado siyang malamig. Usually kasi pag heart deficiency, di ba, malamig yung... Tanungin mo, minsan hawakan mo yung likod sa may do4, malamig siya. Or hawakan mo lang yung paa, malamig. Yung kamay, no? So, pwede mo siyang i-moxa kasi nalalamig nga eh. No? So, i-moxa mo na lang. Yung indirect, yung i-ano mo lang sa heart 9. Okay. Horary point. Okay. Tonify natin yung horary point sa mother channel. Sino ba yung mother channel ni heart channel? Si liver. So yung horary point, 'di ba yung liver nag-uumpisa sa wood? Masakit din 'to, 'di ba? Moxa na lang. 'Di ba? And then you sedate the controlling point on the afflicted channel. So sino ba nagko-control sa fire? 'Di ba si water? So sa heart channel mismo, hanapin mo yung water point, which is heart. 3. Yeah. Heart 3. And yung horary point sa controlling, which is the kidney, hanapin mo yung water point of the kidney channel, which Kidney is 10. kidney Kidney 10. 10. Ay nako, alam nyo, yung pulso nagbabago, promise. Pero sabihin mo, ay hindi pa tayo tapos, ma'am. Meron pa tayo. May facial pa. Libre Oo, na. diba? Ito pa lang, makikita mo na you're on the right track. You will always remember this. No? Hindi ka puro ka lang tusok-tusok, wala namang di ba? Parang hello. Okay, punta na tayo sa another example. Okay, ito naman young organ to ha. Ang young nag-uumpisa sa saan? Kasi, Ang yang Sa metal. sa Diba? metal. Yeah. Yung isa So, sa wood. Sa kita hindi. mo, okay, usually pag large intestine excess, yung pag dumumi siya mainit, no? Tapos parang constipated parati, tapos parang may dugo yung lumabas, no? Oh, baka may hemorrhoids, no? Oh, pumutok, no? Yung mga ganon. And so, na-determine mo na large intestine talaga. Okay, this time kung i-feel mo yung pulse doon sa tune dito sa, 'di ba, nasa right ang lung and large intestine. Ramdam na ramdam mo ang tapang-tapang ng kanyang pulse. 'Di ba partner ni lung si large intestine? Opo. So doon mo siya i-feel sa lung. 'Di ba ang lung kasi, ang normal na lung pulse dapat soft, mahinin. Ito magtataka ka bakit ang lakas-lakas. Tapos napaka-superficial, no? So pag tiningnan mo rin, okay, how would you determine na through the tongue nasaan yung large intestine niya? Saan mo Sa titingnan? Sa Sa upper dulo. burner, sa middle, or sa Upper. lower burner? Lower Ano? burn. 'Di ba? Lower As- burner, makikita mo ano magiging itsura. Medyo may pagka-yellow-yellow, makapal yung coat. Usually, makapal talaga yung coating, pero this time makikita mo, parang so, bakit parang may heat? May mga prickles, no? So, i-determine mo, is it deficient or excess? Exit. Yeah, so excess talaga. So, anong gagawin pag excess? Sedate I-sedate the mo yung son. anak, Tonify the controller. tonify the controller. Yeah. So, Okay. ang anak,
is Large Bak- intestine. anak ni large intestine. Anak Si na ni, ano? anak na ng metal. Si water. Oh, si water. UV. So, sino anak niya? Si Huwag mong UV. sabihin kidney. Hindi pwedeng si kidney. Yin si kidney eh. UV. Urinary bladder. Urinary Kasi bladder. Oh. UB66. Okay. Sino yung controller ni... Si LI5. Yeah. Yung LI5. controller muna. Sino yung controller ni SI. SI5. SI? Wow. Oh. Ito tonify mo yon. Kasi pag lumakas yung grandma, makokontrol niya ngayon yung si Son. large intestine, si Si LI. Si San. Si Apo. Apo, not the son. Oo nga pala si Apo. Sana. Diba pag ano, usually ang lola nagko-control. Yes. Kasi si Date the son eh. Dapat Okay. pala sir, si Date the grandson. Yeah. Okay, let's go now to this one. So, anong uuna mong gagawin? I-sedate mo yung sun point sa afflicted channel. So, yung afflicted channel natin is LI. Two. So, hanapin nyo ngayon sa chart. Sino? Okay. Hanapin mo yung water point ng LI. Si? Tama ba? LI. LI2. Ay, hindi. LI. UB. Horary point, water point ng LI. UB66. Mm-mm. UB66. Saan yung sun point? Ang horary point sa sun channel, sun niya is si UB. So, 66. yung horary point, the water point. Diba? Parang super emphasis, right? Mhm. And then, yung tonify mo yung controlling point on the afflicted channel. No? Afflicted channel is LI. So, sino yung controlling point? Ma'am Letty. Na LI. Oh, sa LI, si LI is metal. So, sino nagko-control? Hanapin mo yung fire point. SI5. Okay. SI5. So, fire point sa LI channel. LI5. LI5. Tapos si horary point sa controlling channel, hindi sa SI5. channel ng Five. SI5. Ma'am, may memorize ko rin. Ayan, tapos Yes. na. Yeah. Tapos na tayo. Bilis naman. Adi, 1 meron hour pang lang iba. Adi, okay. 1 Sige. hour lang? Oo nga. Meron pang iba. O sige, ano na natin. Continue lang natin next time. Kasi nagdadalawang isip ko. Sabi ko, unahin ko ba to? Kita nyo ba sa screen? Meron pa tayong 10 minutes. Ah? Sir, Doc, pwede na, no? Clarification. Oh, Yes. susunod Like, na lang. ano lang, clarification lang. Di ba kasi sa 5 shoe points, sabi niya nga natin, so ando rin yung typical na yung typical po na nandoon ang fire, earth, yung mga ganun po. Mm-mm. Pero pagdating sa 4-needle techniques, kino-consider nga natin yung channel differentiation kasi hindi naman magka-partner talaga sa yung interior-exterior, halimbawa lang ang ano niya large intestine. Pero pag dun sa 6th channel lang ang kasama niya spleen, yun po yung tie-in. So dun nagkakaanuhan merong dalawang sets, tama po ba? Oo, huwag ka muna ma-confuse doon. All we have to remember first is for the next Saturday na yan. Kasi Okay. baka may Advance ka na. maglalong gulo. Ganito, Oh, when you're talking i-memorize na about lang. 4 points, di ba 4 points? Apo. Actually, ang pinag-uusapan dito, yung dalawang cycle. Napansin Mhm. nyo? Yung Mhm. siyang, yung mother-son cycle, at Tsaka saka yung yung grandmother-grandson. Mhm. Yes. So the idea here is, okay, let's summarize pag deficient, yung yin. Pag deficient, no? Let's say, yung ginamit nating example kanina, no? Yung lung. So, ang gagawin mo, doon ka muna tumutok doon sa afflicted channel, Mhm. katulad ng lung channel. Yes po. Lang. Tapos,
Ano ba ang dapat gawin sa siyang? Di ba mother, nino-nourish si son, nag-generate. Di Yes ba po. ang rule is tonify the mother. Yes po. So hanapin mo ngayon yung mother point on the afflicted channel. So ibig Mhm. sabihin, sa lung channel, hahanapin mo ngayon Yung yung mother, um, si spleen. earth point. Yung Spleen. earth point. Earth point. Earth point. Kasi ang pinag-uusapan yung lung channel mismo. Kaya anong gagawin mo next? O, sabi mo nga yung isang mother pa. Okay. Aha. Poster Yung nasa parent. kabilang, Oo. So sino ba yung mother? Iba? si heart. No, si spleen. 'Di ba? Ay, si spleen tapos si heart. Oo. Si Si grandma. spleen, um, double impact mo yon. So 'di ba? Sa spleen is the mother of lung. It is Yes. the earth element. So Yeah. spleen being the earth element, and we really need the help of this other mother, you need to use the earth point. So hanapin mo na yun, si earth point ng mother channel. Third point ng mother channel. Oo. Mhm. Kasi ang mother channel natin is earth, right? Oh, Yes po. Kung titingnan mo yung mukha ni Miss Letty lang, yan eh. Oh, medyo ano yan, medyo hindi yan siya masaya masyado, but anyway. Okay, so malay nyo, baka mamaya tawa na lang tawa yan, no? So, yun yung tinatawag nating horary point. Ibig sabihin, you are lang na. tapping the earth point of the earth channel. Yeah, Okay? lang na. Tapos, Mhm. pagkatapos mo i-tonify yung dalawa, no? Anong gagawin mo sa controlling, sa grandmother? Susuwayin mo ngayon yung ano, pinagagawa sa ng grandma. 'Di ba? Yes po. Oo. So si lung, which is the metal, ang nagko-control niyan is sino? Si fire. The Oh. fire. So, hanapin mo muna ang fire point sa afflicted channel. So hanapin Mountain. mo yung fire point sa lung channel. Pagkatapos, anong gagawin mo? Isisedate mo o itotonify? Yan, hindi nakalagay doon. Sedate kapag deficient. Isedate mo. Deficient. Sedate mo. Pag nagdinidle ka ng pag-sedate, mabilis, tapos i-alsa mo ng konti. Tapos di ba pag tinanggal mo yung needle, kailangan huwag mong takpan kasi gusto mong lumabas yung heat. 'Di ba? And or at the same time, you go against the flow of the channel. Right? Yung inclination mo ng needle. Yun ang sedation. Yung mga breathing, hindi naman sinusunod yun. Yung sinabi daw, basta meron kayo i-google niyo, or we can probably take that up next time, no? But for Ganun. now, yung importante na intindihan nyo. Yes Okay, po. the third point. What about the fourth Counterclockwise, point? counterclockwise. Fourth Tapusin point, ko muna yung fourth point. Yung fourth point, grandmother pa rin, pero horary. this time, horary. Mhm. Oh. Heartache. So, yes. Yan. Bukas, Sige. di ko na. Sino ba nandyan? Tingnan yung dila ni Ma'am Letty, pati yung kanyang pulso. I'm sure, ano yan, masyadong deficient. Okay, punta muna tayo sa excess. Tapusin na natin to. Meron pa tayong few minutes. Pag excess, no? Sabihin natin lung excess. Ano ba yung Sedation. rule sa Shan cycle? Pag excess, anong Sedate. gagawin mo sa sun? So pag Sedate. sinabi mo kasing excess, ibig sabihin kung ikaw yung mother, yung anak mo magasto. So nauubos na yung funds mo. So kailangan mo sabihan si son, bawas-bawas naman, slow down naman, no? Sedate the sun. Oo, sedate the sun. The sun point of the afflicted channel. Okay, when it comes to the lung excess, sino yung sun niya? Water. Yan, Ay, water. tama. So hanapin mo ngayon yung water point sa lung channel.
Okay, Long that's the part. first step. Pagkatapos, hanapin mo si Horary point ng sun. Sino ba yung sun ni Lang? Long 8. No. Nepal. Lang 5. No. Anong organ ang Nepal. anak ni Lang? Ni Lang. Kidney. Kidney. Tapos hanapin mo yung Kidney 10. Horary. point, water point of the kidney channel. Right? Kidney. Ay, Horary. Yes, Horary. Kidney 10. Ang ano, hindi lang Yeah. na Horary. Oo, hanapin mo yung kidney 10. Madali mo lang. Alam mo, pag ka, lalo na yung effective ang gua-sha dyan sa kidney 10. Wow. Promise. Mhm. Ay, yun, di masakit. Pag inuubo ka lang, pag inuubo ka na parang, you Lang know, 10 pala. Sakit. saan ba tayo? Okay. And the last point, Horary. Horary. Of the controlling. Yes, of the controlling. So, sino yung controlling ni Lang? Heart 8. Yeah, si heart. So, you look for the water point For the water point. of the heart. O sige, next time na yung iba, next time, meron na tayong case. We come in with symptoms. Oo. Actually, ito sana yung presentation ko today, pero sabi ko baka malito. Pati ako nalito. So, unahin muna natin yung basic. So exciting. Looking Yeah. forward. Kasi yung source ko, Challenging! yung source ko kasi walang answer key. Grabe naman to. Sabi ko, madugo itong author na to. So, hindi ko din matrace kung saan kasi baka na doon sa libro niya. Yung pala, pinost lang din ng isang scholar yata or may master's degree. Kasi nagustuhan niya, walang answer key. Sabi ko, naku, nakakahiya to, baka manly. So, inano ko tong basic. So, you should never disregard the basics. Okay? Yes po. So, do you want to continue this tradition? And Yes. kahit PowerPoint isa lang o dalawa, kahit mukha lang ni Pastor Ang, happy na ako. O kahit sino dyan, no? And we welcome comments or even bashing because Huwag na bashing. No bashing. Okay lang naman. Malay mo, Basher ko, kapos ko eh. mahalin mo Basher. yung mga basher mo. Mga boss ko, basher Ito ko, yung boss mga ko. nagbabash, yun yung kailangan mong tulungan, joke. Di ba kami kailangan talagang tulong? Kaya okay lang yun. Oo. Ay, wag na tayo. Ay, record pa naman. I-open daw yung recording na. Okay. So, ganun lang naman yun. No? So, tapos na tayo. Excited